ako papayag na tumira uli dito ang babaeng ito. Dalisay, kailangan ng ating anak at apo ang tulong natin. Wala akong pakialam. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nagsasabing kapag nag-asawa na ang anak, ay tapos na rin ang tungkulin sa kanya ng kanyang magulang. Totoo nga kaya ito? Kailan nga ba natatapos ang tungkulin ng magulang sa kanyang anak? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dalisay sa ating dulang sa kanyang panahon. Arcadio, bakit kanina ka pa walang kibo? Nakita lang natin si Luisa kanina sa burol ni Delio. Abe, nagkaganyan ka na. Naawa ako sa anak natin, Dalisay. Biyuda na siya ngayon. At naiwan sa kanya ng 3 nilang anak si Delio. Paano niya bubuhayin ang mga yun? Hindi naman siya nakapagkolehiyo. Bakit mo ba siya inaalala? Nagawa nga niyang mag-asawa sa burang edad. Magagawa rin niya buhayin ang kanyang mga anak. Pero iba ngayon. Patay na si Delio. Tiyak, mahihirapan ang ating anak. Problema niya na yun. Dalisay. Na mag-asawa siya na maaga. Natapos na rin ang tungkulin natin sa kanya. Ito na ang pinakamalaki sa 8 paupahan ko, Luisa. Kaya dito ko kayo dinala ng mga anak mo. Mura na ito sa 3,000. 4K nga ang bigay ko dito dati. Malaki nga ito. Magiging komportable kami ng mga anak ko. Salamat sa pagpapaupa mo nito sa amin ng mura, ha? Ayos lang yun. Kaibigan ko naman ang namatay mong asawa eh. Wala kaming masamang tinapay nun. Kaya tutulungan ko kayo makabangon. Salamat ulit. Kaya lang, anong magiging trabaho mo niyan? Hindi ka naman maaaring magbukas ng sari-sari store. Dahil meron ng asawa ko. May bigasan pa nga eh. Bahala na. Basta maghahanap ako ng paraan para mabuhay kami ng mga anak ko. Anay, tutulungan ko po kayo. Aba, ang bait naman itong panganay mo ah. Magandang ugali yan, Bonbon. Kung gusto mo, isasama kita sa negosyo ko. Tutulungan mo akong mag-deliver ng mga grocery na dinideliver ko. Sige po, Mang Marsyong. Yun. Gusto ko po yun. Para kumita po ako kahit konti. Para makatulong kay Nay. Naku pero baka mahirapan ka, anak. 12 anyos ka pala. Kaya ko na po yun, Nay. Oo nga naman, Luisa. Hindi naman mabigat ang mga dadalhin eh. Tsaka may sasakyan kami. Ako magmamaneho nun. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Oh, Bonbon. Oh, Narito na tayo. Kunin mo na yung isang plastic. Kung kape, gatas, asukal at ilang noodles lang ang laman yan, ha? Kaya magaan lang yan. po. Oo nga po. Magaan nga lang to, Mang Marsyong. Saan ko po ito dadalhin? Medyo lalakad ka nga lang, pero may sasalubong naman sa'yo. Kukunin yan. At ibibigay sa iyong bayan yan, ha? Sige po. Ingatan mo pera, ha? Opo, Mang Marsyong. Ano? Galing ka kina Luisa, kaya ngayon ka lang. Oo. Dumaan ako doon pagkagaling ko sa opisina. Dinalan ko sila ng mga pangangailangan nila. Dahil nabutan ko rin ng konting pera. Aba, hindi mo dapat ginawa yun.
Pinagod mo lang yung sarili mo. Dalisay, anak natin siya. At kahit hindi dumaing, alam nating nangangailangan siya. Kaya dapat nating damayan. Lalo na't nakaluluwag naman tayo. Pero sa dalawa nating anak, hindi ka naman ganyan. Dahil maayos ang buhay nila. May matatag silang trabaho. Maging ang mga manugang natin. Ikaw nga, hanggang ngayon, galit ka pa rin sa ating bunso. Hindi mo pa rin siya mapatawad. Naghihirap na siya. Yon ang bagay sa matigas ang ulo na katulad niya. Matagal na yun. Kalimutan mo na sana. Badman, Po, garan damit mo ay, salamat po, Mang Ebong. Binili po namin ni Inay ito sa Divisoria kahapon. Lahat po kami, may bagong damit. Kasi po, mura doon eh. Mukhang maganda kita mo sa pagsama mo kay Masyong. Opo! Mabait po si Mang Masyong. Ang laki nga po ng binibigay sa akin pag may deliver kami ng mga grocery. Kaya, nakakaipon po kami ng Inay. Ba, Sabi nga po ni Inay, gusto niya rin niyang sumama sa pagdi-deliver namin. ano? Opo. Hindi na siya tatanggap ng labada at plantsahin. Yun po yung sabi ko sa kanya. Kasi, mas kikita po kami at makakaipon sa trabahong ito. Hindi ka ba nagtataka? Oh, Bakit kailangan pang i-deliver niyo mga grocery niyo sa mga parokyano ninyo? Ganon madali lang naman bumili ng mga yun. Ay, naisip ko nga rin po yun eh. Kaya lang, nahiya ako magtanong kay Mang Masyong. May pagtatapat ako sa'yo Oh, Pero sa atin lang to ano po Ha? yun? At ito'y sasabihin ko sa'yo. Dahil nagmamalasakit ako sa inyo. Oh, Lalo na sa'yo. Kawawa ka naman. ha? Ayokong mapahamak ka. Ano? Hindi ka sasama kay Masyong bukas? Oo, Nay. Pakisabi na lang po. May sakit ako. Para hindi siya magtaka. Tsaka, huwag niyo na rin pong ituloy yung pagtatrabaho niyo kay Mang Masyong. Ano? Pero bakit? Kasi, Nay, meron akong nalaman tungkol sa negosyo niya. Masama po pala yung negosyo niya eh. Nakakatakot po. Ha? Kanina mo naman alaman yan. Kay Mang Emong. Paano naging masama yun? Mga grocery lang naman ang mga yun, anak. Ito na ang merienda natin, anak. Magmerienda muna tayo. Pasensya na po. Pero wala po akong ganang kumain ni Tay. Ang totoo, nararamdaman ko namang may problema ka. Hindi mo ako pupuntahan dito sa opisina nang walang dahilan. Pero gusto ko muna sanang pakainin ka para ma-relax ka. Kailangan ko ng tulong niyo, Tay. Umiiyak ka. Anong problema, anak? Si Bonbon po. Napasok sa pagdi-deliver ng illegal na droga. Ano? Bakit mo pinayagan? Hindi po namin alam, Tay. Nabisto na lang po namin nang sabihin sa amin yun ng isa naming kapitbahay. Kaya nagsiyasat po ako. Nakita namin ang groceries na dinadala ng anak ko. May laman palang siya po. Siya, Diyos ko. Lagi siya inilalagay sa kahon ng gatas. Para siguro hindi mahalata. Itay, gusto ko na po umalis kami sa lugar na yun. Ayoko po mapahamak ang anak ko.
papayag na tumira uli dito ang babaeng yan. Dalisay, kailangan ng ating anak at apo ang tulong natin. Wala akong pakialam. Nay, kahit pansamantala lang, pag may trabaho na po ako, hahanap po ako na maaari namin tirahan. Nag-asawa ka na maaga. Tapos ngayon idadamay mo ka ba sa mga problema mo? Sana naman po patawarin niyo na ako. Inaamin ko po, mali ako sa pagtatanan sa halip na magtapos ng pag-aaral. Pero pinagsisisihan ko na yun. At patay na rin po ang asawa ko. Sana naman mapatawad niyo na ako, Nay. Hindi. Sinaktan mo ng labis ang damdamin namin. Eh, dapat lang sa'yo maghirap. Tumigil ka na, Dalisay. Sinabi ko na sa iyo ang panganib na kinasuotan nila. Ayaw mo pa rin tumulong. Nasaan naman ang puso mo? Ikaw ang tumigil, Arcadio. Kapag itinira mo sila dito, magkakagulo tayo. Huwag na kayo magalit, Nay. Sige po, aalis na lang kami. Bahala na kung saan kami titira. Hindi. Hindi, anak. Sasamahan ko kayo. Arcadio! Narinig mo sinabi ko, Dalisay. Tutulungan ko si Luisa. Ihahanap ko sila ng matitirahan at wala kang magagawa dahil ako ang padre de pamilya at siyang naghahanap buhay dito. Mula nang maihanap ni Arcadio ng tirahan si Luisa. Madalas na siya doon. At ako, lagi nang naiiwang mag-isa rito. Bakit gano'n? Bakit ako ngayon ang nahihirapan ng kalooban? Mali ba yung magalit ako sa ginawa sa amin noon ni Luisa? Dapat kasi magpatawad ka na. Nagsisisi na naman yung anak mo. At saka wala naman taong hindi nagkamali. At hindi naman maaari matapos ang iyong pagkamagulang dahil lamang sa nagkamali ang iyong anak. Diyos ko. Ituro mo po sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Nahihirapan na po ang aking kalooban. Happy birthday po, Inay. Happy birthday po, Lola Dalisay. Luisa! Bonbon! Alam kong galit pa rin kayo sa akin. Pero nagpunta pa rin po ako dito. Dahil gusto ko pong mabati man lamang kayo ngayong birthday ninyo. Happy birthday po ulit, Nay. Mahal ko po kayo. Luisa! Sana dumating ang panahon na mapatawad niyo na rin ako. Halika na, anak. Sige po, Nay. Aalis na kami. Sige po, Lola. Sandali lang. Huwag kayong umalis. Nay. Anak, pinatatawad na kita. Nay. Hindi ko. Magsisimula tayong muli ng isang maligayang buhay. Patuloy na gabayan ng mga magulang ang kanilang mga alahang. Ilawan ang kanilang dinaraanan. Sabagat ang tungkulin ng magulang sa anak ay nagwawakas lamang kapag nagwakas na rin ang kanyang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz,
Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Magkakaibigan tayo. Pero ibang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur. Na-under mo asawa mo. Kaya hindi siya sumama sa amin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat na unang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano? Okay ba ang dinan natin, Emil? Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga namin nakain ni Arthur. Naku, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako naghapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Ay, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Oh, talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto niyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Aba, siyempre naman, ano? Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Para sa pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran. At natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko. Heto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate kong si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo dun? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan. Tulad nitong pagsama sa mga medical mission, isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo nung iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa partidong gusto niyang itatag. Ano?
Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod na hanggang niya. Ano? Arthur, Pahayag ka na. Pasensya na Ha? Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ay, no, malaki maitutulong niya eh. Nanghihinayang din ako eh. Pero, mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, Oh, na-under ni Florinda eh. talaga? O, baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Ay, okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Eh, ikaw bahala. Ay, oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Ah? Oh, good. Good. Oh, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Oo. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Oo. Eh, ayos lang. Kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Ah, okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Oo. Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na wag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi, actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa roon. Kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na, ikaw na lang ang alukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Naku, sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Pero, ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging presidente ka rin ng Pilipinas balang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, parang namang hindi tayo magkakaibigan eh. Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur, under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay, bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Hinihimok po niya ako na pumalit kay Emil sa partido nila. Ano? Nang hindi ko po siya pagbigyan, nagsalita na siya ng masakit. Loko pala siya. Ano ba sinabi niya? Wala raw po akong kwentang lapitan.
At under ko raw po si Emil. Makaitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil, Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Pansariling kapakanan? sana Emil, huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Tama yun. At huwag niyong panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Oh, Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? Kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun ha. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantalang ako, lagi kitang kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagseselos mo. Wala akong babae. Kung ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. O ano? Okay ka na? Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo. Nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siyang binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine, eh. Dapat kahit babae siya, isinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan mo na ba siyang tawagan? Oo. Ayaw niya ako sagutin. Sige, palipasin mo munang ilang araw. Baka lumabig din ang ulo niya. Emil, Hmm. Florinda, hindi lang yun ang problema ko. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano ang perang ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine, nagka-problema. Tungkol ba kay Arthur? Kaya ka nakipagkita sa akin dito sa restaurant, Florinda? Oo, Celine. Maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mawawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo bang mangyari yun? Florinda, Oo, nagkamali si Arthur. Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasi yung pasasalamat sa'yo ni Arthur. Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin eh. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabuting ilaw ng tahanan. Ilaw ka rin ang puso at isipan ko na gumagabay sa mga pagpapasya ko. Hindi lamang sa pag-upo sa pamahalaan magagawa ang paglilingkod sa bayan. Ito'y maaaring gawin sa maraming kaparaanan, ninuman, saan man at kailanman.
sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, Hunyo. Hindi social worker. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sa panahon ng kagipitan, nahahayag ang makabayan. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa mamamayan. Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Hunyo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Makapagpapahinga sa bahay. Oo, nga. Natapos din ang 48 hours duty natin. Alam mo, Hunyo, pagod na ako sa trabaho natin. Hindi na normal ang buhay natin, ah. Nangyari lang naman ito dahil sa pandemic na dumating sa mundo. Tayo kasing higit na kailangan. Dahil tayong gumagamot sa mga nagkaka-COVID. Oo nga eh. Pero sobrang hirap. Pati pamilya natin, napapabayaan na natin dahil sa trabaho natin. Ang malungkot, ang baba ng sweldo natin dito sa ating bansa. Kung ikukumpara sa mga doktor sa ibang bansa. Malayo naman sila sa kanilang pamilya. Hindi bali, sulit naman ang hirap. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, talagang mag-a-abroad ako eh. Doon ako magtatrabaho. Para maghirapan ako ng todo, malaking aanihin ko. Ikaw talaga, Doc Robert. Sige na, gawin tayo. Sige. Makabunga lang ng pagod dyan sinasabi mo. Lilipas di dyan. Buti po dumating na kayo, Daddy. Oh, bakit, Cherry? May problema ba ang prinsesa namin? Wala po. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. Ano ipakikita mo sa akin na nasa cellphone mo? Report card ko po. Mhm. Sinend po sa amin online. Kasi nga po online na yung klase because of pandemic. Patingin nga. Ito po. Aba, tataas ng grades mo ah. Consistent na mataas ang grades niya. Oo nga. Congratulations, anak ha. Hindi nagbagong sipag mo sa pag-aaral. Kahit hindi na face-to-face ang klase nyo. Talagang nag-aaral po ako mabuti, Daddy. Because I want to be a doctor like you someday. Talaga? Opo. At dito rin po ako magtatrabaho tulad ninyo. Para makapaglingkod po ako sa bayan natin. Natutuwa ako sa maganda mong pananaw sa buhay, anak. Kahit bata ka pa. Oh, bakit napabuntong hininga ka? Oo nga po, Daddy. Di ba sabi niyo natutuwa kayo? O edi ibig sabihin happy kayo? Eh bakit parang nasad po kayo? Naalala ko lang yung isang kasama kong doktor sa ospital. Si Robert. Oh, bakit? Anong problema sa kanya? Kasi napapansin ko,
Tuwing matatapos ang duty namin, para bang sawa na siyang magtrabaho dito sa bansa natin. Eh, siguro dahil sa sobrang hirap ng trabaho niyo magmula nung magka-pandemic. Pero, hindi lang naman kayong nahihirapan. Marami pang iba, tulad ng mga nurse. Oo nga eh. Sana maunawaan niya yun. At sana rin, huwag niyang ituloy ang balak niyang pangingibang bansa. Dahil higit siyang kailangan dito sa bayan natin. Hunyo, itong record ng mga bago mong pasyente. Madagdagan na naman pala ang mga pasyenteng may COVID dito sa ospital. Oo nga eh. Ibig sabihin, natagdagan na naman ang aalagaan natin. Elmo Madlang Bayan. No. Sa kaya ito? O bakit? Kilala mo bang pangalang nakalagay dyan? May kaklase ko nung high school na itong pangalan at apelyido. At nakita ko rin siya 6 years after graduation. Nagkaroon kami ng reunion noon. Ibig sabihin, maaaring kaklase mong isa sa mga bagong pasyente natin. Maaari. Kung siya nga ito. Robert, anong kalagayan niya? Sa kabutihang palad, wala siya sa ICU. Elmo Madlang Bayan? Ako nga po, doktor. Si Dr. Junio Martinez ito. Junio? Martinez? Ako nga. Ang kaklase mo nung high school. Junio. Nakalulungkot na nagkita tayo sa panahon may sakit ka. Pero huwag kang maglala. Aalagaan ka namin dito. Gagawin namin ang lahat para kumaling ka. Wala na akong kabuhayan. Iniwan pa ako ng pamilya ko. Ayaw ko nang gumaling pa. Hayaan niyo na lang ako mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi malala ang kalagayan mo. Malaki ang pag-asa mong gumaling sa COVID. Lumapit ka sa Diyos. Dahil siya ang tunay na nagpapagaling. At kasangkapan lang kaming mga manggagamot. Ano malay mo? Baka kaya niya niloob na magkasakit ka ay para iayos ang buhay mo. Ano? Kukup-kupin mo yung kaklase mong pasyente natin? Pansamantala, Robert. Wala siyang matutuluyan eh. Kawawa naman. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, hindi social worker. Ngunit tungkulin ko rin na tulungan ang kapwa ko. Lalo na ang taong minsan ay nakatulong din sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa inyo, Junio. Noon, akong lagi mong tinutulungan kapag binubuli ako ng mga kaklase nating sika. Binibigyan mo rin ako ng mga baon mong pagkain. Dahil madalas, wala akong baon. Ikaw, maraming pagkain. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nagka-COVID ako. Pero hindi niyo ako pinandirihang makasama. Lahat naman ng tao, maaaring magkaroon ng ganong karamdaman.
Kaya hindi natin dapat pandirihan ang ating kapwa na may ganong sakit. Salamat sa inyo. Napakabait niyo talaga. May gusto lamang akong malaman, Elmo. Ano pa nangyari? At nawalan ka ng kabuhayan. At iniwan ka rin ang iyong mag-iina. Kasalanan ko, Hunyo. Dati akong OFW. Pero nang manatili na ako dito, nalulung ako sa sugal. Hanggang sa maipatalo kong lahat ng aming kabuhayan. Ano? Alam niyo, kahit pala anong talino ng tao, pag nalulung sa bisyo, aalipinin siya nito. Huli na mamulat ako. Mahirap na ako. Wala na rin ang pamilya ko at nagka-COVID pa ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elmo. Malay mo, bumalik uli sa iyo ang pamilya mo. Oh yes, tama yun. Tama ang sinabi ng asawa ko. Alam mo, isang magandang ginawa ng pandemic ay yung muling pinaglapit ang pamilyang magkakalayo. Sana nga matupad sa akin ang sinabi ninyo. Mangyayari din yun. Oo nga pala. Nakausap ko na yung mga kaklase natin. Alam mo sabi nila? Handa silang tulungan kang makabangon. Sino kayo? Paano niyo ako nakilala? Ako si Dr. Julio Martinez. At ako naman si Gemma, ang kanyang kabiyak. Anong kailangan niyo? Hindi ko naman kayo kilala. Nakilala ka namin dahil kay Elmo. Ang lalaking yun. Nagka-COVID siya, Fiori. At akong gumamot sa kanya. Ano? Nagka-COVID siya? Oo. Asawa ng Diyos, magaling na siya. Naikwento niya sa amin ang nangyari sa buhay niya. Tinulungan namin siya makabangon. Kaya ngayon, may trabaho na siya. Ang totoo, nagka-COVID din ang panganay naming anak. Mabuti na nga lang, gumaling din siya. Fiori, hindi kaya hudyat ito upang buuin yung muli ni Elmo ang inyong pamilya? Hindi ba maaaring bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang aking kaibigan? Nagbago na siya, Violi. Kaya sana, patawarin mo na. Elmo, eto na yung baon mong pagkain para sa biyahe mo mamaya. Ang bait talaga ng misis ko. Napakamaalalahanin pa. At maganda pa. Bulero. Totoo ang sinasabi ko. Buti na lang, hindi ka tuluyang nawala sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ni Doc Junio, ang aking kaklase. Ay, Elmo, naalala ko. Oh, Nagkasalubong kami ni Gemma kahapon sa mall. Nalaman ko, may COVID pala si Junio. ano? Kumusta na raw siya? Nasa ospital siya eh. Ha? At hindi raw maganda ang lagay. Salamat sa pagdalaw, Violi. May mga dala kaming pagkain para sa inyo. Maaring hindi nyo kailangan ng mga ito dahil kaya nyo naman bilhin. Pero ginawa namin ito para maramdaman mo na narito lang kami ni Violi, handang dumamay sa inyo ni Doc Junio. Maraming salamat sa inyo. Sana, tulungan niyo akong dumalangin sa paggaling ni Junio. Napakabait niya at tapat namang gagamot. Gagawin namin yun, Gemma. At naniniwala kami, diringgin tayo ng Diyos. Pagagalingin niya si Junio.
Siyama. Hunyo, magaling ka na. Oo. Magaling na. Kaya nga, nagpasya akong umuwi rito para makita kayo. Oh, Diyos ko. Salamat po. Dininig mo ang aming panalangin. Oo, Gemma. Nagkasakit man ako. Dama kong tunay na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bagkus, lalo niyang pinatatag ang aking kalooban. Mapalad ang marunong lumingon sa pinanggalingan. Madapaman sa daan, siya'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Dionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pinili kong buhayin ang bata nito. Pero hindi ko pipiliing ipakipagsapalaran ang kinabukasan niya sa isang katulad mo na panluloko sa kapwa ang kinabubuhay! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang pagkilala sa sariling katatagan at pagbibigay halaga sa dignidad? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Laura sa ating dulang sa kanyang panahon. Laura, customer number mo na nakadisplay sa screen ng bank teller mo, ano? Oo nga pala, sandali. Pupunta na ako doon. O yung mga ID na kakailanganin mo. Na-check mo na ba lahat? Oo, nandito na lahat. Kompleto na. Lalabas muna ako ng bangko sandali. Tatawagan ko si Inay habang wini-withdraw ni Laura ang pera. Kailangan mabigyan ko siya ng instruction sa dapat nilang gawin ni Milen. Oh, Nay? Bakit kayo nag-i-empake ng mga damit nyo? May nangyari ba? Ano ba problema? Lilipat tayo ng bahay. Kaya impake mo na rin mga damit mo. Dalian mo. Pero kalilipat lang natin dito Mag-aanim na ban pa lang po tayo nangungupahan sa lugar na to. At teka, di po ba ikakasal si Charlie kay Ate Laura? Ano, maraming tanong pa, Mile. Basta bit-bitin mo na mga damit mo. Dahil kapag tumawag uli ang Kuya Charlie mo, kailangan nandun na tayo sa lugar na sinasabi niya. Ay, nagutom tuloy ako dahil sa haba ng pila sa bangko. Pero bago tayo humanap ng restaurant na makakainan natin na magsisian muna ako. Punong-puno na kasi yung pantog ko. Jingle na Oh, ako. sige. Ihintayin na lang kita rito. Teka, buti pa, akin na yung bag mo. Ako na magdadala. Baka maiwan mo pa kung saan niya sa loob ng CR. Pati 500,000 kawi-withdraw mo lang, batangay pa na kung sino. Oo nga, mabuti pa nga siguro. May pagka malilimutin nga ako eh. Basta hintayin kita rito sa harap ng stall na to, ng ice cream. Oh,
Kita mo naman agad ako rito paglabas mo ng CR eh. Ah, Sige na, mag-CR ka na. Gutom na rin ako eh. Para makakain na tayo. Magandang tanghali po, Mang Cesar. Oy, gandang tanghali naman. Kayo po palang bantay dito sa grocery ni Laura. Oo, Miguel. Nagpunta kasi sa bangko si Laura para mag-withdraw ng perang gagamitin nila sa kasal nila ni Charlie. Oh, Kanina pang umaga sila umalis eh. tuloy na po palang pagpapakasal nilang dalawa. Ay, naku ako man. Nabilisan din sa mga pangyayari dahil ilang buwan pa lang ang relasyon nila. Pero ganun pa man, hindi na rin ako tumutol. Talaga ako nasa wastong edad na sila para magpakasal. Miss, meron ka bang napansing lalaki na medyo kalbo na nakatayo dito kanina na may dalang pulang bag? Ay, opo. Nagmamadali pong dumiretso sa exit nitong mall. Tapos pagkalabas niya, nakita ko siya sumakay agad ng taxi. Ay, Diyos ko! Ang pera ko! Ayokong isipin tinangay ni Charlie ang pera! Hindi ko akalaing magagawa sa atin ni Charlie ang malaking panlulokong yun. Napakabuti ng pakikitungo niya sa atin. Kaya naman ibinigay ko rin sa kanya ng buong-buo ang aking pagtitiwala. Pinlano ni Charlie ang pagtangay sa perang winidraw ko sa bangko, tay. Naku, Yun ang pinakamotibo niya. Kung bakit pinaibig niya ako kunwari. Minahal niya ako kunwari para makuha ang loob ko. Para manalirin niyang may sakatuparan ng kanyang balak. at pati pala pamilya niya. Kasabwat niya sa ganoong modus niya. Nagulat nga raw yung kanilang kasela kung bakit wala na ron sa kwartong inuupahan ng kapatid na babae ni Charlie. Saka yung nanay niya. Kung yung pera lang, kikitain ko pa rin yun, tay. Kikitain natin. Pero itong dugong pumipigtig sa sinapupunan ko. At Gagawin itong komplikado ang aking buhay. anak, nagdadalang tao ka? Susurpresahin ko nga po sana siya. Sasabihin ko sa kanyang kalagayan ko kapag kumain na kami sa Oh, restaurant. Diyos ko. Pero hindi na nga nangyari. Dahil bigla na lang siyang nawala sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Ano ka, Milen? Bubukod ka ng tirahan? Hihiwalay ka na sa amin ng Kuya Charlie mo? Ayoko na ng ganitong buhay na palipat-lipat, patago-tago, Nay. Bakit, Milen? Ano ba problema mo? Wala ka namang gagawin kundi ang sumunod lang sa amin ni Inay. Yun na nga, Ha? Kuya. Ayoko na maging sunod-sunuran sa mga maling diskarte niyo ni Inay. Oh, Dahil sa mga nakikita ko sa inyo, parang hindi na rin ako makapag-desisyon ng tama. At yun ang kinatatakot kong mangyari. Yung tanggapin ko na rin tama ang mga maling ginagawa ninyo. Hanggang mapariwara na rin ang buhay ko. Kung magsalita ka, parang hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral kundi dahil sa perang nanggagaling sa kuya mo. Ang sa akin lang naman po. Hindi naman po tama na dahil sa sobrang desperado na kayo sa kahirapan, makakompromiso na rin pati ang inyong mga pangangatwiran. Nay, sige na. Hayaan nyo ng babaeng yan. Kung gusto niyang magsarili, di sige. Tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ng mga prinsipyong ipinaglalaban niya. Laura? Laura, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ng sarili mo? Gusto kong mamatay ang sanggol na nasa sinapupunan ko, Miguel. Ano? Dahil kung patay na siya, makakapagsimula uli ako ng buhay na normal. Yung ako lang, buhay ko lang. Laura, may karapatan din ang magiging anak mo na maisilang at maranasan ng mabuhay. Wala siyang kinalaman sa mga nangyari.
Kung kaya hindi siyang dapat managot sa kasalanan ginawa ni Charlie. At ako, wala ba akong karapatang mamili na muli magkaroon ng kapanatagan nang wala siya sa buhay ko? Kaya pabayaan mo na akong patayin ng sanggol at buwan sa tiyan Laura! ko! Hayaan mo na ako! Laura, ano ba? Nagbalik ka ba? Para muling magkunwaring mahal mo ko. Dahil hindi pa sapat sa'yo yung 500,000 pisong tinangay mo sa akin. Nabalitaan kong buntis ka. Akong ama. Natural, may karapatan ako sa bata. Kung ginagawa mo lang dahilan ng pananagutan mo sa sanggol na dinadala ko para muli ang makuha ang tiwala ko, mabibigo ka. Oo, pinili kong buhayin ang batang ito, pero hindi ko pipiliing ipakipagsabalaran ng kinabukasan niya sa isang katulad mo na panluloko sa kapwa ang kinabubuhay. Masyado ka mataas magsalita. Itong pakatandaan mo, ha? Isang araw, kapag naisilang mo ng batang yan at nagkaroon na ng malay, hahanapin din niya ako na kanyang ama. At kapag dumating ang pagkakataong yun, baka lumuhod ka sa harapan ko, Laura. Milan! Aba, Milan! boses yun ng inaya. Bakit parang apura-apura siya, pati sa pagkatok niya? Milan, buksan mo ang pinto! Opo! Sandali lang po! Nariyan na! Bubuksan ko ng pinto! Milan ang kuya mo! Nahuli sa isang entrapment ng mga pulis samantalang nagbebenta ng megang titulo ng lupa. Ho! Anong gagawin ko ngayon, anak? Ano na mangyayari sa akin? Paano na ako mabubuhay? Inay, nandito naman po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya wala po kayong dapat na ipangamba. Pero ang kuya mo, ano na lang ang magiging kalagayan niya kapag nakulong siya? Masakit man pong tanggapin. Pero siguro, doon na po talaga humantong ang mga sitwasyon para maituwid ni Kuya ang kanyang mga pagkakamali. Minsan sa buhay ng tao, hinihingi ang isang pagpapasya. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa mga taong magiging mahalagang bahagi ng mga buhay natin. Tulad ng batang ito na isisilang ko, ako ang huhubog sa kanyang kinabukasan. Laura, At alam mo ba, Miguel, kung ano ang tanging hiling ko sa Diyos? Ang ako ay kanyang gabayan para magawa ko ng tama at maayos ang aking tungkulin bilang kanyang ina. Laura, kapag mabuti naman ang mga hangarin, nagiging mabuti rin ang resulta ng mga bagay-bagay. Katulad mo rin na ang kapakanan ko ang palaging iniisip, Miguel. Kasi mga bata pa tayo, mahalaga ka na sa akin. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin akong kasama ka sa aking mga pangarap. Maraming salamat sa mga pagmamalasakit at kabutihan mo sa akin. Kailanman, hindi mo ko iniwang nag-iisa, bigo, at nagugulo ka ng isip. Ikaw ang palaging naroroon sa mga sandaling tila baguguho na ang aking mundo. Palagi at palagi kitang hahanapin para pasalamatan. Sino ba ang hindi nakadaranas ng mga kabiguan? Maaari itong mangyari kanino man, ngunit may magaganda at kasiya-siya pa rin mga bagay na darating sa kanyang panahon. Mga nagsiganap
Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Sani, ba't mo ako sinampal? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ay maitutulad sa pakikipagdigma. Upang maging matagumpay ay kailangan ng iba yung paghahanda. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Zenny sa ating durang sa kanyang panahon. Ano ba itong maliit na kahong regalo mo sa akin, Senny? Buksan mo na lang para malaman mo. Ikaw talaga, may pa-suspense ka pa eh. Siyempre, para mas maging masaya at memorable ang monthsary natin. Ay, no, mabuksan na nga. Oh, Sin. Senny, ibig mo sabihin ito? Oo, Roger. Niyayaya na kitang pakasal. Will you marry me? Siyempre naman, oo. Gusto ko naman talagang pakasalan ka eh. Nahiya nga ako kasi ikaw pang babae ang nag-propose sa akin. Okay lang yon. Makabago ng panahon ngayon. Kaya kahit kami mga babae, maaari na rin kami mag-propose ng kasal sa lalaking mahal namin. Kaya lang, wala pa akong trabaho. Wala rin akong ipon para sa ating pagpapakasal. Hindi problema yon. May ipon naman ako eh. At may stable job. Ang mahalaga, makapagpakasal na tayo. At saka ka na lang humanap ng trabaho pag mag-asawa na tayo. Ano ikaw mo, anak? Ikaw lang ang gagasto sa inyong kasal? Kasi inay, wala pang trabaho si Roger. Kaya ako na muna. Dapat kasi ate, hindi mo muna siya niyayang pakasal. Sana, hinintay mo muna siya makapagtrabaho at makaipon. 33 na ako, Tessie. Konti na lang ang panahon kong magkaanak. Kaya naghahabol na ako. Di lumitaw din ng totoo. Naghahabol ka sa biyahe, kaya kahit hindi pa dapat, ipinilit mo. Hindi mo na naisip na bata ng 10 taon sa'yo ang lalaking yon? Ilang buwan ko na po siyang nobyo, Nay. At saka nagmamahala naman kami. Kaya ayoko nang patagalin pa ang pagiging magnobyo namin. Ate, sana lang hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Mahal na mahal ko si Roger, Tessie. At hindi ko pagsisisihan ang naging pasya kong pakasal sa kanya. Mabuti naman dumating ka na, anak. O bakit ho, Nay? May problema ba? Ito kasing pamangkin mo, wala nang gatas. Pag nagutom to mamaya, wala na ako maibibigay. Nasaan po si ate? Ang sabi niya sa akin, pagdating niya kay Jamie dito kanina,
Kagabihin daw siya. May tutorial daw siya ngayon. Ay, naku, si ate talaga sobrang sipag. Tumatanggap pa ng tutorial job. Hindi na nga siya maganda ugaga sa trabaho niya sa school at sa bahay nila. Pati dito sa pamangkin ko. Kailangan talagang kumita ng gusto ang kapatid mo, Tessie. Dahil hanggang ngayon, abay, gastos pa rin yan lahat sa bahay nila ni Roger. Tapos, gatas pa nitong pamangkin mo. Kahit pala may trabaho ng lalaking yun, hindi nagbibigay ka, ate? Ay naku, sinabi mo. Asa talaga siya sa kinikita ng kapatid mo. Bakit naman kasi? Siya pang pinakasalan ni ate. Napaka-immature at irresponsable. Kawawa lang sa kanyang kapatid ko. Okay ka talaga, Roger. Ang sarap naman ang dala mong alak at pulutan. Mucho ako ngayon, Dave. Bagong sahod. Paano kung maganap ng kita mo si Zenny? Oh, Kahit maganap yun. Pag sinabi kong ubus na, tatahimik na lang yun. hindi siya magsisisigaw. Talagang hindi. Wow. Matured ang asawa ko. Yung palang advantage kapag matanda sa yung napangasawa mo. Oh, may tumatawag sa akin. Oh, Ay, naku. baka Sen- pauwi ka na, pare. Hindi niyo gagawin yun. Sandali sasagutin ko. No, Sunny. O, ba't tumawag ka? Si Jamie, mataas ang lagnat. Oh. Ininom ko na siya ng gamot pero hindi pa rin bumababa lagnat niya. O, hindi dalhin mo na sa doktor. Tatawagan mo pa ako dito nariyan ka na nga. Eh, parang hirap din siyang huminga Mambihira ka naman. Dalhin mo na sa ospital. Tatawagan mo pa ako wala naman akong pera. Kumilos ka na, sige na. Pag may masamang nangyari dyan, sisisihin kita. Buti naman, narito ka na. Gutom na ako. Wala na pala kahit anong dilatar dito. Hindi mo man lang ba kukumustahin ang anak natin? Bakit nga ba hindi mo siya kasama? Naiyon ba sa ospital? Oo. Dahil sabi ng doktor, may pneumonia siya. At kailangan ma-confine mo na doon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang sisisihin mo sa nangyari. Eh ako nga itong puro trabaho. Mabuhay lang tayo. Habang ikaw buhay binata ka sa piling ng mga barkada mo. Sinusumbatan mo ba ako? Oo! At ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa'yo! Eh bakit umarkila ka pa ng sasakyan, anak? Aari naman tayo mag-taxi na lang pauwi sa inyo. Hindi na po kami babalik ni Jamie sa tinitira namin ni Roger, Nay. Sa atin na po kami tutuloy ng apo ninyo. Ha? Ayoko na, Inay. Pagod na po ako sa pagtitiis. Kung ayaw magbago ni Roger para sa amin na pamilya niya, ilalaan ko na lang ang sarili ko para sa aking anak. Alam ba niya itong ginawa mo? Kakausapin ko po sana siya pag uwi ko kanina. Pero wala siya. Malamang nasa barkada na naman siya. Kaya nag-iwan na lang po ako ng sulat. Talaga, pre? Ilang araw nang wala sa inyo sina Senny? Ha? Oo, Dave. Oo. Hindi na sila umuwi ng bata sa bahay matapos na ilabas na sa ospital ang aming anak. Kaya pala ilang araw ko napapansin, malungkot ka eh. Parang ayaw mo na umuwi sa inyo. Eh, talagang ayaw ko na doon, Dave. Dahil naaalala ko lang sila pag naroon ako. Gusto ko, bumalik na lang kay ito. Tama yun, pre. Umuwi ka na lang kay Manlando.
wala ka pang problema. Hayaan mo na si Senny. Kusa siyang umalis, hindi kusa rin siyang bumalik. Sure ka na ba dyan sa balak mo, ate? Oo, Tessie. Kailangan kong muling bumangon at magpakatatag. At naniniwala ako na sa gagawin kong ito, mangyayari ang gusto ko. Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Hindi bali. 3 years lang naman ako magtatrabaho sa Dubai. Paano nga pala si Roger? Hindi ko alam kung magbabago pa siya at babalikan kami. Ang alam ko lang ngayon, may anak akong kailangan paghandaan ng kinabukasan. Kaya gagawin ko yun. Kahit wala siya. Ipapaalam mo ba sa kanya na mag-a-abroad ka? Hindi siya tumatawag o nagte-text man yan sa akin. Kaya siguro, hindi na kailangan malaman pa niya. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari sa married life mo. Kasalanan ko rin eh. Nagpatalo ako sa damdamin ko. Akala ko dahil 33 na ako at may trabaho na, sapat na yun para mag-asawa. Hindi pala. Nagkamali ako. Ikaw ba, Roger, wala nang balak na balikan ng iyong mag-ina? Tay, kusa siyang umalis. Kaya dapat kusa rin siyang bumalik. Anak, hindi dapat ganyan ang katwiran. Kasal na kayo ni Senny. Ama ka na ng tahanan ngayon. Kaya dapat mag-matured ka na. Tay, Alam mong kasalanan mo, kaya kanya iniwan. pero man, kinakampihan niyo pa ang babaeng yun eh. Dahil siya lang ang nagpakasakit upang maging matatag ang inyong pamilya. Uy, Simula pa lang siya na nagtatrabaho. nagkatrabaho din naman po ako. Oo. Pero hindi ka nagsikap na tumagal sa mga napasukan mo. Dahil naging kampante ka na may kita sa pagtutuloy ang asawa mo. Nakalimutan mo ngayon tungkulin bilang padre de pamilya. At may anak kayo na kailangang paghandaan ang kinabukasan. Kaya nung magkasakit yung apo ko, nabaon sa utang ang aking manugang. At sa halip na tulungan mo, naroon ka sa iyong barkada. Si Balaing Pining at si Tessie lamang ang umaalalay sa kanya. Kasi naman alam kong kaya niya. Mali, anak, mali. Kaya man niya o hindi ang problemang dumarating sa inyo. Dapat ka rin makibahagi sa paglutas noon. Dahil mag-asawa kayo. Nahiyan tuloy. Iniwang kanya. Napulun eh. At baka kapag hindi ka pa kumilos, habang buhay nang mawala sa'yo ang iyong mag-ina. Ano bang ibig niyo sabihin? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kapag nandoon ka na sa Dubai, anak. Opo, Nay. Hayaan niyo sisinupin kong kikitain ko doon. Para sa kinabukasan ng aking anak. Nay, kayo nang bahala kay Jamie, ha? Kahit naman hindi mo sabihin, talagang hindi ko naman pababayaan ang aking apo. Sunny, Anak, ang asawa mo, malamang si Balaing Lando nagsabi sa kanya na aalis ka ngayon. Roger, bakit narito ka sa airport? Sunny, patawarin mo ako. Inaamin ko na ang mga pagkukulang ko. Pakiusap, huwag kang umalis. Huli na, Roger. Nakapirma na ako ng 2 taong kontrata sa Dubai. Magbabago na ako. Pangako yan.
Magsisikap na ako sa trabaho at magiging responsableng asawa mo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Patawad. Patawad din, Roger. Naging mapusok ako noon. Niyaya kitang pakasal kahit hindi ka pa handa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kahit mali yun pinilit ko. Kaya ganito kinahinatnan natin ngayon. Seni, magsimula tayong muli. Magiging iba Roger na ako. Pangako yan. Handa naman akong tanggapin kang muli. Pero kailangan sa pagkakataong ito, paghandaan na natin ang muli nating pagsasama. Bata man o matanda ay maaaring makadama ng kapusukan. Kaya iba yung pag-iingat sa pagpapasya ay kailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng sambahayan sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.